Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu, ipinag-utos niya ang agarang paghati ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Gayon din ang pag-relocate sa mga naninirahan sa no-build zone na lugar. Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alas 12:30 ng tanghali dumating si Presidente Bongbong Marcos sa Barangay Kutkot sa bayan ng Liloan kasama ang ilang opisyal. May mga taong umaga pa lang ay naghihintay sa kanyang pagdating. Bit-bit ang karton na may nakasulat na kanilang hinaing at panawagan ng tulong. Ayon sa kanila, wa pa sila umanong natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Nangako naman ang Pangulo na tutulungan ang mga taong napiktuhan ng dilubyo. Kasama niya ang mga cabinet secretary at mga lokal na opisyal sa Liloan. Pinuntahan ni PBBM ang evacuation center. Sinimula naman ng DSWD ang pamimigay ng ayuda sa mga nabiktima ng Bagyong Tino. Sunod na binisita ni PBBM ang mga nabiktima ng bagyo sa Talisay City na pansamantalang nanunuluyan sa Talisay City Sports Academy. Pinuntahan din ng Pangulo ang lugar malapit sa Mananga River na isa sa mga grabing nasalanta ng umapaw ang tubig sa ilog. Mula sa Talisay, dumiritso ang presidente sa Cebu Provincial Capital at dito nakipagpulong sa representante mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para maki-update sa mga nangyari mula nang manalasa ang bagyo. Ipinag-utos niya ang agarang pagbibigay ng ayuda sa mga nabiktima ng bagyo. Ipinapasiguro rin ng Pangulo na nasa maayos na kondisyon ang mga evacuees. Git ng Pangulo dapat ma-relocate ang mga biktima na nanirahan sa no-build zone. Ipinapatayo naman ng Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD ang temporary shelter sa mga biktima. Nagbabala na ang presidente sa banta ng dala ng Bagyong Uwan na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa no-build zone, kaya't kailangan silang i-relocate. So yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ititigil na muna ang mga biyahe ng barko sa Catanduanes bukas, lalo't inaasahang uulanin na ang lalawigan at ang iba pang bahagi ng Bicol. At mula sa Santa Elena, Camarines Norte, saksi live si Darlene Can. Darlene? Nagsimula ng umulan ng mahina dito sa bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte. Pero nakahanda naman na raw ang local at provincial government para sa pagtama ng Bagyong Uwan. Pati yung katabing probinsya ng Quezon ay naka-red alert na rin. Kahapon pa lang, nagkaroon na ng strategy meeting sa MDRRMC Operation Center ang mga kawani ng Lopez Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba pang rescue and response teams. Tinalakay daw nila ang mga hakbang at estratehiya para makapagbigay ng maagap na impormasyon at pagtugon sa mga residente, lalo na sa mga bahaing lugar. Sa bayan naman ng Plaridel, inihahanda na ng Plaridel PNP ang mga gamit pang rescue at pagtugon sa mga maaapektuhan ng bagyo. Ayon kay Jonathan De Vera, Administrative and Training Officer ng Plaridel Quezon MDRRMO, 3 sa 9 na barangay ang pinakabinabantayan nila sa banta ng baha, daluyong o storm surge at pagguho ng lupa. Sa linggo ng umaga, uumpisahan na raw nila ang paglikas ng nasa 100 pamilya. Sinisiguro ng lokal na pamahalaan ng Plaridel na sapat ang kanilang pondo at rescue and response equipment para tugunan ang paparating na Bagyong Uwan. Lahat naman gagawin lahat ng pamahalaan lokal just to be safe lahat para sa kaligtasan ng community. Hindi naman natin maiwasan yung impact niyan, pero at least ma-lessen po. Lalo na yung maiwasan yung pagkakaroon ng mga casualties, yung pagkamatay ng tao.
Bukod sa Lopez, nasa ilalim na rin ng signal number 1 ng mga bayan ng Tagkawayan, Ginayangan, Calawag, Buena Vista, Katanawan, Mulanay, San Narciso, San Andres at San Francisco. Simula bukas, tigil na ang biyahe sa mga barko sa Virac, Catanduanes. Paghahandayan para sa bagyong Uwan na pinangangambahang maging super bagyo at posibleng magdulot ng mapaminsalang baha, landslide, storm surge o daluyong. We cannot emphasize enough. Now is the time to prepare. Makailang beses na binibigyang diin ng Pag-asa, lubhang mapanganib at napakalaki nitong magiging bagyong Uwan. Super typhoon category ang posibleng abutin nito. Itinuturing na super typhoon ng isang bagyo kapag ang lakas ng hangin nito ay sumampa na sa 185 kilometers per hour o higit pa. Ang ganyang hangin ay mas mabilis pa sa maximum speed limit ng mga kotse sa mga expressway. Kaya nitong sumira ng mga bahay at iba pang istruktura, lalo na yung mga gawa sa light materials. Kaya ring magpadapa ng mga palayan at magpatumba ng mga puno at poste. Ayon sa Pag-asa, mahigit 700 kilometers ang radius ng bagyo at nasa 1,500 kilometers ang diametro. Ibig sabihin, kaya nitong sakupin mula Batanes hanggang hilagang bahagi ng Zamboanga. At kung susukatin nga natin, yung around 700 to 750 kilometers po na radius, actually posibleng umabot pa dito sa may parting Metro Manila at yung mga nearby areas pa sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at natitirang bahagi ng Visayas. Base sa latest forecast ng Pag-asa, naasahan pa rin na papasok ang bagyong Uwan sa Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi o bukas ng umaga. Linggo ng madaling araw, posibleng umabot na sa super typhoon category sa layong 305 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Linggo ng hapon naman, halos malapit na ito sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon o 575 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Sa pagitan ng linggo ng gabi at Lunes ng madaling araw, maaaring tumama ito sa kalupaan sa Isabela o Aurora. Pero paalala ng Pag-asa, hindi lang dapat ang dalawang lalawigang ito ang maghanda para sa posibleng landfall. Kung titingnan natin yung center track, ito pong Aurora, Isabela-Aurora area. Pero yung sakop ng area of probability, posibleng, is either mas maging maagang landfall somewhere over the Bicol region or dito sa may bandang Quezon area or up to the Isabela-Tuguegarao area. Maaga ring nagtaas ng wind signal ang Pag-asa. Signal number 1 ngayon sa timog silangang bahagi ng Quezon, silangang bahagi ng Romblon, pati sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Gayon din sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Hilaga at gitnang bahagi ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, pati sa hilagang silangang bahagi ng Bohol, hilagang bahagi ng Negros Occidental, hilagang silangang bahagi ng Capiz, at hilagang silangang bahagi ng Iloilo. Signal number 1 din sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon, mahigit 200 mm ang inaasahang ulan sa Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Uulanin din ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Eastern Visayas. Pagdating ng linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, mas malakas ang buhos ng ulan sa Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Uwan, nag-abiso ang Land Transportation Office sa Bicol na kung maaari ay hindi muna ituloy ang mga non-essential na biyahe, kabila ang mga papunta at pabalik ng Masbate at iyong mga nagdurugtong sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mga port sa Matnog, Pilar at Pioduran, pati na ang mga biyahe papunta at pabalik ng Catanduanes via Tabaco Port. Yan nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment yung probinsya ng Camarines Norte bilang paghahanda para sa bagyo. At sa probinsya naman ng Quezon ay kanselado ang klase sa lahat ng antas, pati na yung pasok sa government offices maliban na lang para sa essential workers. Bukas po yan. Yan ang latest mula rito sa Camarines Norte. Ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News, ang inyong saksi. Sa ibang balita, naghain na ng kontrasalaysay ang gurong inakusahang nanghalay umano sa 8 taong gulang na estudyante sa Tarlac. Nagharap kanina ang guro at pamilya ng biktima. Saksi!
Si Jonathan Andal, exclusive. Galit na kinumpronta ng mga magulang ng 8 taong gulang na grade 3 student ang 23 anyos na gurong gumahasa umano sa bata nang magharap sila sa piskalya. Hindi po siya makatingin ng diretsyo. Hustisya yung gusto ko para sa anghel kong anak na inabuso ng isang teacher. Hindi nagbigay ng pahayag ang guro, pero ayon sa kanyang abogado, nagpasa na sila ng counter affidavit o kontrasalaysay sa piskalya. Nangyari ang umunoy panghahalay sa biktima sa kwartong ito nakadikit ng classroom sa Panikitarlac noong October 29. Tinatawag umano ito ng guro na confession room, pero dark room ang tawag dito ng bata dahil madilim. Naglabas ng pahayag ang paaralan na hindi namin papangalanan para sa proteksyon ng lahat ng estudyante. Itinanggi nilang may dark o confession room sa kanilang eskwelahan. Hanggang kahapon, wala pa umanong natatanggap ang paaralan na formal na report o komunikasyon mula sa mga magulang ng bata sa kabila ng mga hakbang nila para makausap sila. Itinanggihan ng ina ng bata. Hindi umano sinagot ng acting principal ang tawag niya sa messenger hanggang matawagan na niya ang cellphone number nito. Nang tanungin kung kailan sila aaksyon, sinabi umano nitong sa November 3. At nang iginiit ng ina na gusto niyang makausap ang presidente ng paaralan, sinabing ia-update na lang siya. Naghintay pa umano ang ina ng 2.5 araw para makakuha ng appointment sa presidente ng paaralan. Sabi ng paaralan, may ginawa na silang hakbang 2 araw pa lang matapos ang insidente para palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Dati na nalang sinabi na maglalagay na sila ng mga CCTV at ipinatutupad na ang no-touch policy o pagbabawal sa mga gurong humawak sa mga estudyante. Nagbanta ang paaralan na gagawa sila ng mga hakbang laban sa mga gagamit ng tinawag nilang isolated incident para sa kanila umanong pakinabang o pagkiling. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Sinabi ngayon ng Department of Justice na kakasuhan ang ilang dati at kasalukuyang mga mambabatas matapos silang pangalanan ng mga whistleblower kaugnay sa mga maanumalyang proyekto kontra baha. Saksi si Salima Refran. Pagpasok ng convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanilang tanggapan sa Quezon City, sumugod ang mga relistang nananawagang may managot sa katiwalian sa flood control. Nakagirian nila ang mga pulis Quezon City na nakaharang sa gate. Ilang relista ang sinubukang pang umakyat sa bakod. Nagkahatakan at tulakan. Gate ng mga relista, huwag mamili ng pananagutin at wala dapat pagtakpan. Inikisan nila ang mga larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na nasa likod umano ng flood control project sa Cebu. Dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hiling din ng grupo, imbestigahan ng Ombudsman ang mahigit 4 na ang flood control project sa Cebu na nagkakahalaga ng halos 27 bilyong piso. Kailangan may managot dito sa Cebu flooding disaster. Sino ang mga opisyal na nag-approve ng permit para sa real estate, quarrying, reclamation, mining na responsable dito sa baha? Sino ang responsable sa mga substandard na flood control project sa Cebu? Ayon sa Office of the Ombudsman, nakikiramay sila sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Inatasan nito ang isang special task force para imbestigahan ang mga proyektong dapat pumigil sa pinsala ng bagyo. Sinusubukan pa namin hingi ng pahayag ng Pangulo. Maging ang mga lumahok sa Black Friday protest sa Menjola at White Friday protest sa EDSA Shrine, kinundi na ang anilang nakamamatay na epekto ng katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Ayon sa DOJ, ikinanta na ng ilang iniuugnay sa anomalya ang kanilang nalalaman. Kabilang sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Domasic, at ang kontratistang si Sally Santos. Itinuro rin daw nila ang kanilang mga nakatransaksyon, kabilang ang ilang senador at kongresista. We already have a handful of senators, a handful of congressmen. We have evidence, for instance, linking a kickback mechanism
but passes through an intermediary. I'm very happy to say that they are telling everything. So at this point in time, we believe that there is now sufficient evidence to implicate even politicians. Aabot sa 1 bilyong piso ang halagang ibabalik nila sa gobyerno. Cash, real properties, land, houses, as you said, jewelry, motor vehicles. That is part of the negotiation. And they are also saying that everything that was already frozen in their accounts. Inihahanda na rin ang kasunduan para mapabilang sila sa Witness Protection Program. Pero kailangang masunod ang reglamento sa ilalim ng batas. Their testimony should be absolutely necessary for the prosecution of the case, and that they are not the most guilty in the scheme of the crime. We are not giving any blanket immunity to any of the whistleblowers. And they have agreed to that, and they understand the situation. But we will give specific immunity for each particular case where their testimony will be used. Sa ngayon, hindi raw kasama ang mga kontratistang Sara at Curly Discaya sa mga kumanta. They have stopped coordinating with us. But the office is always there, open if anybody, any possible whistleblower would come forward. Ayon sa DOJ, unang masasampahan ng kaso sa korte ang mga sangkot sa ghost project sa Bulacan. Sa Lunes ang simula ng preliminary investigation. So on Monday, November 10, they will be confronted with all the evidence gathered by the task force, and they will have their opportunity to explain their side. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafra ng inyong saksi. Bagsak sa brake safety standards ang halos kalahati ng mga ininspeksyong pampublikong sasakyan mula po Enero hanggang Setyembre. Ayon po yan sa isang grupo, kaya panawagan nila, i-require na ang automated na inspeksyon sa preno ng mga PUV. Saksi, si Oscar Oida. Matagal ng commuter pero kinakabahan pa rin ang 78 anyos na si Aling Lori kapag sumasakay sa jeepney. Siyempre, lalo na sa mga kagaya namin may edad, di ba? Kakatakot naman, tsaka mahirap ma-hospital ngayon. Pag yung kaskasero yung driver, bumaba ka. Tila may paghuhugutan naman dahil sa dami ng mga mapanganib na insidenteng kinasangkutan ng mga sasakyan. Halos 20,000 na yan sa buong bansa mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, ayon sa datos ng PNP-HPG. Pangunahing dahilan umano ay kung di pagkakamali ng driver, mechanical error. Kaya ngayong World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, may panawagan ang Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines o VCOAP at mga road safety advocates. Tuwing may na-aksidenteng truck, bus o jeep, ano po ang laging dahilan? Nawalan ng preno. Bakit hindi natin gawing mandatory ang brake testing? Lumalabas umano sa ginawang pagsusuri ng VCOAP na halos kalahati o 47.3% ng mga PUV na na-inspeksyon mula Enero hanggang Setyembre 2025 ay bagsak sa brake safety standards. Kaya panahon na nilang i-require ang automated brake inspection sa mga pampublikong sasakyan. Posible naman ayon sa Transportation Department. Yun nga lang, medyo mahaba po yung spend na time para po maglabas ng policy na gano'n. Kasi po, batas ang pinag-uusapan natin eh. Dadaan pa po yan through legislation bago po maglabas ng memorandum circular ang DOTR. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.